Una sa ating mga balita, gumagawa na ng hakbang ng pamahalaan para matiyak ang pag-aresto sa mga responsable sa pagsabog sa Cotabato City kahapon. Kaugnay nito, nagpatawag si Pangulo Aquino ng Security Cluster Meeting ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Pinulong na nga ni Pangulong Aquino ang security cluster kung saan ay may kaugnayan sa naganap na pagsabog sa Cotabato City. Kasama na rin dito yung nangyaring pagsabog sa Cagayan de Oro City. Tiniyak ni Pangulong Aquino ang agarang pag-aresto sa mga responsable sa lalong madaling panahon. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagkakaresto ng nasa likod ng pagsabog sa Cotabato City sa lalong madaling panahon. Pinulong na ng Pangulo ang Cabinet Security Cluster dahil sa pangyayari na naganap halos 1 linggo matapos ang pagsabog sa Cagayan de Oro City na ikinasawi ng tao. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa Subic Freeport, sinabi ng Pangulo na may hawak ng suspect ang gobyerno sa insidente at tinitingnan na rin ang posibleng koneksyon ng dalawang pagsabog. I called the security cluster precisely to tackle this particular matter, no? Merong suspects at this point in time. The suspects have been the objects of our concern for a very long time, and we've been pursuing the said suspects. Hindi pa sigurado that they are the parties responsible for this, no? Like in other instances, I'm sure that we will be able to get all of these culprits in due time. Pagtiyak pa ng Pangulo, titingnan ang lahat ng anggulo sa malagim na insidente. Nauna nang hiniling ng Cotabato City, Japal Giani Jr. na huwag muna isang tabi ang anggulo ng terorismo. Hindi pa rin kasi matukoy kung sino ang target ng pagsabog dahil naganap ito matapos dumaan sa lugar ang SUV ng kapatid nito na si City Administrator Cynthia Giani Sayad. Magkagayunma, iginit ang Pangulo na wala namang indikasyon na ang pangyayari may kinalaman sa pinalabas na Global Alert ng Amerika sa North Africa at Middle East. Wala tayong indicator na gano'n ang pangyayari. At tulitin ko, dahil hindi lang naman terrorism angle ang tinitingnan. May political angle dyan sa Cotabato, meron ding potential criminal naman sa Cagayan de Oro. So we are exhausting all of these leads. We're developing parang cases, no? Or investigating the same leads to determine exactly who perpetrated. Maganda rin siguro later on yung the how. Ngayon meron tayo ng how, yung the why. And eventually, all this will help us arrest concerned individuals. Bagamat hindi patukoy ang motibo ng magkahiwalay na pagsabog, aminado ang Pangulo na may ilang grupo ang nagpaplano na idiskaril ang peace process ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Nauna nang tiniyak ng Pangulo na determinado ang pamahalaan na matamo ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Huwag natin kalimutan na meron talagang mga ilang sektor na ayaw magpatuloy yung ating peace process. At siguro, talaga naman pinaghahandaan to, pero talagang magiging imposible na nandun tayo parate sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, para ma-prevent lahat ito. Talagang terrorist by their nature, iilan lang sila, tago-tago, at lihim. Pero palagi ko, mahahanap rin natin sila in the near, very near, in the near future. Samantala, ng Pangulo ang kahilingan ni Mayor Giani na isailalim sa state of emergency ang lungsod dahil sa insidente. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, kasamang Rocky Ignacio.